sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan, pinasuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana ang aming inaasahan, itong Middle East crisis na ating kinakarap, yung mega oil price hike, ay sana naman maging wake-up call kung bakit kailangan na nating hindi lamang pag-usapan, kundi ipasa yung aumento sa sweldo na 200 pesos. Grupo ng manggagawa sinabing napapanahon na ang dagdag sweldo. 200 pisong dagdag sa arawang sahod, iginigiit. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. Sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, tinukoy ng House Justice Panel. Pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo, sisimulan na sa March 25. Yung mga patrolling na ginagawa natin. Unang-una, titingnan natin yung mga nagsasara na mga gas stations o retailers. Pangalawa, yung nagtataas ng mga presyo. 2 gasoline stations sa Region 3 at Region 8 nahaharap sa reklamo dahil sa labis na pagtataas sa presyo ng langis. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nananatiling matatag ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ito ang tiniyak ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pangamba ng ilan sa posibleng epekto sa presyo ng mga pagkain ng pagtaas ng halaga ng langis. Kung sakali kukonsidera naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price control sa mga produktong pang-agrikultura para hindi mahirapan ang mga consumer. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Medyo na may mga tumataas-taas na rin po ngayon, hindi katulad nung dati, pero talagang minsan manhid na rin, di na rin nararamdaman dahil wala tayong magagawa po. Isa si Mang Arnel na suki na ng Agora Market sa San Juan City. 500 piso kada araw ang budget niya para sa kanilang pagkain. Pero ngayon, kailangan pa niyang magdagdag ng 200 piso dahil may ilang sangkap sa kanyang lulutuin ang bahagyang tumaas ang presyo. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agora Market bilang bahagi ng price at supply monitoring. Sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na rin sa mega fuel price hike. Ayon sa Pangulo, nangako ang mga nagtitinda sa pamilihan na hindi sila magsasamantala. Nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Sa ngayon, hindi pa gaanong nagbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Agora Market dito sa San Juan City. Ang presyo ng karne ay hindi pa rin nagbabago pero may bahagyang paggalaw sa presyo ng ilang gulay at ng bigas. Kaya ang DTI naglagay dito sa entrada ng pamilihan ng guide, ng price list ng mga pangunahing bilihin. Sa mga nakalipas na mga araw, hindi nagbago ang presyo ng karne ng baboy sa naturang pamilihan. Umaabot ito sa 300 hanggang 420 pesos per kilogram, depende sa parte ng baboy. Gayun din sa presyo ng buong manok na 190 pesos kada kilogram at 200 pesos sa piling parte nito. Ang carrots umabot sa 150 pesos kada kilo na dati ay 80 pesos lang. Bumaba naman ang presyo ng kamatis na 50 pesos mula sa 240 pesos per kilo. Doble naman ang iminahal ng Baguio beans na dating 60 pesos hanggang 80 pesos kada kilo, ngunit ngayon ay 120 pesos na. Kung may nagmahal, meron din namang bumaba ang presyo, gaya ng pulang sibuyas na sangkap sa halos lahat ng putahe.
Mula sa 160 pesos hanggang 200 piso kada kilo ay 100 piso na lang ngayon. Ang staple food naman ng mga Pilipino na bigas, nasa 48 pesos per kilo ang makikitang pinakamurang well-milled rice sa Agora Market. Sa premium rice naman, aabot sa 56 hanggang 68 pesos ang kada kilo. Ay sa rice retailer, piso lang naman ang kailangan nilang itaas sa kanilang ibinebentang bigas. Piso lang po ang tinaas namin. Dahil po sa pagtaas po ng presyo ng gasolina. Siguro na kaya po naaapektuhan yung paninda namin na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung may paggalaw sa ilang produktong agrikultura, ito ay dahil sa supply gap. Wala ako nakikita ngayon masyadong spike due to the oil prices for now, no? Meron tayong spike ng konti sa carrots. 160 ngayon ang carrots dito. May isang market 200. Dati 120 lang yan. But that probably is a gap sa supply gap eh. Ay naman kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, walang magiging pagtaas sa presyo ng basic goods sa loob ng isang buwan. Actually, I just had a meeting with the manufacturers and the industries, and they assured that no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Ang isa sa inaalala ni Pangulong Marcos sa ngayon ay ang supply ng langis sa bansa. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. Dahil sa banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inaasahan na rin ni Secretary Laurel na magtataasan ng presyo ng ilang produktong agrikultura. So if I want to be practical and honest, yes, we should expect matataas. But of course, there are ways to, not all, yung mga, kasi kagaya ng bigas, yung rise in fertilizer cost ngayon will be felt, sa September pa, tumuloy-tuloy yan. Yung mga fertilizers for yung vegetables or cash crops na tinatawag natin, yun baka tumaas yun dahil talaga mas mataas yung input eh. Kaya ayon sa kalihim, isa sa ikinokonsidera nila ay ang pagpapatupad ng price control. Everything is on the table now technically dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do price something with the prices para nga baka temporarily wala mo nang kita lahat at cost lang muna lahat para makatulong sa overall situation ng taong bayan. Isa sa mga pinaplano ng ahensya ang maglagay ng 50 pesos per kilo na price cap sa presyo ng imported rice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Malaking tulong sa mga magsasaka ang pagtatayo ng solar-powered irrigation system ngayon. Ayon kay National Irrigation Administrator Engineer Eduardo Gilen, nasa 3,000 units ng solar-powered irrigation system ang nailagay na nila sa mga palayan. Kumpiyansa ang NIA na masusustain ang supply ng bigas dahil sa makabagong sistema ng patubig. Gayman, ayon sa ahensya, ang isa pang inaasahang posibleng maging problema ay ang supply ng fertilizer. Well, ang malaking katanungan dyan yung supply ng fertilizer. Kasi kung ma-sustain natin yung supply ng fertilizer at kami naman ma-sustain namin yung patubig natin, wala akong dahilan na hindi natin ma-attain yung target po natin na production po para sa pagkain ng ating bansa. Ipinatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taas pasahe na nakatakdasan ng ipatupad bukas. Inatasan ni PBBM ang Department of Transportation o DOTR na huwag munang ipatupad ang fare increase sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Pangulo, masyadong mabibigatan ng mga commuters dahil sa fare hike. Sa aking palagay, dahil nga
may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Nangako naman ang Pangulo ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa transport sector na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. At hinggil sa ulat na yan ay makakausap natin ang National President ng Grupong Piston na si Ginoong Modi Floranda. Magandang hapon po, Ginoong Modi. Magandang hapon po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa lahat. Sa una po, ano po ba ang reaksyon ninyo sa desisyong ito ng Pangulo? Una, dismayado tayo, no? Kalit-lit na nga nung inaprubahan na dagdag kita ng ating mga driver at mga operator ay tinanggal pa, no, ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung gagapiso na lang, ano, o gagahalaga na lamang ng isang candy ay binawi pa na kung saan ay makakatulong sana, lalo na kung ano, nakaka-200 passenger kami, ay madadagdagan po sana ng 200 pesos yung kararampot na kita ng ating mga driver. Pagka po pag-uusapan epekto dito sa inyong kabuhayan, kung ibabangga po ninyo, Ginoong Modi, yung dapat sanang itataas na piso, no po, doon sa namang taas sa presyo ng produktong petrolyo sa 2 linggong magkasunod na napakataas po sa presyo ng diesel, gaano po ang epekto nito sa inyong kabuhayan bilang mga chopper at operator ng jeep? Malaki na po yung nawalang kita ng ating mga driver na kung saan ay titingnan natin mula ng January ay wala nang ampat, ano, yung pagtaas po ng presyo ng petrolyo at lalong lumalaki yan itong mga nakarang araw na halos sa 23 ulit, tapos sa susunod na Martes ay meron uling pagtaas, ay malaking epekto po ito hindi lamang sa kabuhayan ng mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan sapagkat alam natin na sa panahon na tumataas po ang presyo ng petrolyo, pagtaas din ng mga pangunahing serbisyo at mga bilihin na hindi na halos makasabay yung maliit na sahod at kita ng ating mga driver at mga operator. Hindi, Ginoong Modi, hindi po ba sasapat yung ibibigay na ayuda o ibinibigay na ayuda ng pamahalaan sa inyo po para wag muna kayo mag-strike bukas? Ang tingin po natin ay hindi sapat, ano, yung 5,000 pesos dahil nga sa laki ng tinaas. Halimbawa, pag tinignan po natin, batay mismo sa Department of Energy ang sinasabi nila na malaking posibilidad na umabot ng 120 per liter ang presyo po ng diesel at kapag nagkukonsume po kami ng 30 liters per day ay halos 3,600 pesos po yung kailangan namin na para kami po ay makabiyahe at makapagservisyo sa ating mga mamamayan. Kaya pag tinignan po natin sa loob po lamang ng 25 days ay halos yung 90,000 na dapat tinagagamit na sa pangangailangan ng pamilya ng mga driver, hindi lamang ng mga jeepney, kundi sa lahat ng muda ng ating public transport, inapupunta pa sa mataas na presyo ng petrolyo. Ibig sabihin, tuloy po kayo bukas. At saan po yung mga lugar na mararamdaman po ang strike nyo bukas, sir? Una ay tuloy na po yung ating transport strike at hindi lamang dito sa bahagi ng National Capital Region kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, no, sa lalo na sa mga rehiyon dahil dito nga sa paglaban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay malaking epektado hindi lamang ang sektor ng transport kundi sa ating mga mamamayan. Kaya bukas kung sa bahagi po ng National Capital Region ay meron po tayong mga pagtitipon dito sa bahagi po ng Araneta sa harapan po ng Pure Gold at meron din po tayo sa Welcome Rotonda at meron po tayo sa bahagi ng Nubaligye sa May Shell at meron po tayo sa Monumento at meron po tayo dito sa bahagi po ng Cubao sa Aurora at meron din po sa bahagi po ng Santa Misa at meron din po sa bahagi po ng Baclaran sa may harap po ng Macdo. Meron po tayo sa Sukat sa harapan po ng Loyola Cemetery at meron din po tayo sa Alabang.
At mayroon din po tayo naman sa area sa bahagi po ng Pasig, sa Pasig Palengke, at magkakaroon din po sa bahagi po ng Cainta Rizal. Alright. Maraming salamat po, Ginoong Modi Floranda, ang National President po ng Grupong Piston. Naman ipatutupad ng Department of Transportation o DOTR ang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspensyon sa taas pasahe. Kaunay nito, minamadali na ng DOTR ang paglalabas ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver at operator bilang karagdagang tulong. Bukasan ng March 19 ang nakatakdang implementasyon ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Naharap sa kaso ang dalawang gas station sa Region 3 at Region 8 dahil sa labis sa pagtataas sa presyo ng langis. Samantala, pinaghahandaan na ng pulisya ang posibleng pagdami ng kaso ng pagnanakaw bilang epekto ng krisis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kaya po yung DOE natin naglabas ng task force. Sinasabi nila, PNP, tulungan nyo kami sa enforcement side sapagkat hindi naman wala naman kami yung police power. Dalawang gasoline station na sa Nueva Ecija at Eastern Samar ang sinampahan ng kasong profiteering ng Philippine National Police. Ito'y matapos mahuling hindi sumusunod sa itinakdang schedule ng price adjustment at sobrang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa kapihan sa Manila Hotel. Nadiskubre ang pananamantala ng mga ito dahil sa tawag ng 911 ng isang concerned citizen. Base sa impormasyon, nagdagdag umano ng 12 pesos kada litro ang isa sa dalawang gasolinahan. Yung mga patrolling na ginagawa natin. Unang-una, titingnan natin yung mga nagsasara na mga gas station to retailers. Pangalawa, yung nagtataas ng mga presyo. Sa ngayon, umabot na sa 372 na gasolinahan ang nagsara matapos na sumiklab ang tensyon sa Middle East. Kaugnay nito, inaasahan na ang pagtaas ng bilang ng mga mawawalan ng trabaho na posibleng magdulot ng mataas na kaso ng robbery. Gayunman, pinaghahandaan na rin ng pambansang pulisya ang ganitong pangyayari. So in-expect natin, nagsarado, mawawalan sila ng trabaho at consequently, tataas yung mga crimes against property natin. Dahil dito sir, hindi lang number one to about sa police visibility. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue na madala sa ospital ang mag-amang may karamdaman sa Sorsogon City. Samantala, isang pasyente na may maselang kondisyon ang tinulungan ng team na maihatid sa kanilang bahay sa Northern Samar. Ito ang balita ni Lisel Nael. Sa Sorsogon City, isang 65 anyos na lalaki na may sakit sa prostate ang inasistihan ng UNTV News and Rescue Team sa San Roque, Bacon, Sorsogon. Abali, may nag-request po sa atin na anak po ng pasyente na maidala yung tatay niya sa ospital para magpatanggal ng catheter. Para yung catheter po kasi nahihirapan pong gumalaw yung tatay o yung pasyente, kaya gusto na po nilang maipatanggal sa ospital. Habang inaasikaso ang matanda, ilang minuto pa ay lumapit rin ang anak nitong babae na may iniindang sakit sa tagiliran. Kaya yun, minabuti po ng team na isama po yung anak ng pasyente na maidala din sa ospital para ma-check o mapa-assess po or mapa-check sa doktor. Kapwa minonitor ang vital signs ng mga pasyente. Inalalayan ng team ang mag-ama na makapasok sa rescue vehicle upang madala agad sa Sorsogon Medical Mission Group Hospital and Health Services Cooperative. Nung na-endorse po namin yung pasyente sa ospital, maayos naman po, mabilis naman na i-cater yung pasyente. Sa
sa Northern Samar. Isang 27 anyos na lalaki ang inasistihan ng UNTV News and Rescue na makauwi sa kanilang bahay mula sa ospital. Na-confine ng ilang araw ang pasyente sa Eastern Visayas Regional Medical Center dahil sa third-degree burn na kanyang natamo sa sumabog na makina ng sinakyang bangka. Nakwento ng biktima na nakasakay raw siya sa bangkang de pasahero po na may makina, tapos natutulog raw siya dun malapit sa makina nang biglang sumabog daw po ito at nagtamo po siya ng third-degree burn. Bali lima raw po silang naging biktima ron, siya lang ang pinakamalala. Habang nasa biyahe, sinuri ng timang vital signs ng pasyente. Nahihilo ka, tol? Hindi ka nahihirapan huminga, guminhawa. Hindi masakit ang liig. Hindi ka naman nasusuka o naduduwal. Makalipas ang ilang oras, ay ligtas na naihatid ang pasyente sa kanyang bahay sa Sabang Dos Allen, Northern Samar. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natukoy ng House Justice Committee na may sapat na batayan para ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito, sisimulan na sa Kamara ang pagdinig sa dalawang reklamong impeachment sa March 25, 2026. Ito ang balita ni Rosalie Coz. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Now, we proceed to step 4. That is the hearing proper. 2 araw matapos na isumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang answer ad cautelam o tugon sa dalawang impeachment complaints, tinukoy ng House Justice Committee na may sapat na batayan para ituloy ang proseso ng impeachment. Sa isinagawang deliberasyon ng House panel sa tugon ng Vice Presidente, iginiit ng mga endorser na hindi naman sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga aligasyon laban sa kanya at sa halip, kwenestyon ang proseso ng Kamara sa impeachment. Nahaharap si VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment bunsod ng umano'y banta sa buhay ng presidente at iba pang opisyal, hindi maipaliwanag na yaman, paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Nasaan yung mga sagot sa mga tanong na yan? Nasaan ang sagot tungkol sa non-disclosure sa SALNs ng tamang yaman, yung talagang tunay na yaman ng VP Sara? Yun po ang mga tinatawag na mga material allegations. And yun din, ang mga allegations na yan ang nagko-constitute ng mga grounds na binanggit sa complaint, pero walang sagot. Si Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, na House Justice Panel member, dismayado rin sa tugon ng kampo ni VP Duterte sa dalawang reklamong impeachment. And certainly I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, who has 16 lawyers who have signed this particular answer. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint, 6 grounds, should have been answered one by one. Tinangka naman ng isang taga-suporta ni VP Duterte na questionin ang proseso ng House panel. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already voted for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules.
Matapos ideklarang may sufficient grounds para ituloy ang proseso ng impeachment, itinakda ng House Justice Panel ang unang pagdinig sa mga reklamo sa March 25, April 14, April 22, April 29, 2025. Magpapadala na rin ang komite ng notice kina Vice President Duterte, complainants at mga testigo. Iginigiit naman ng komite ang pagdalo ni VP Sara sa pagdinig. It is incumbent upon the respondent to present her evidence. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. Ang kailangan po talaga magpresenta ron, yung pong respondent. Kasi ang magpipresenta for the other side would be the complainants themselves. Sa unang pagdinig naman na isasagawa sa House Justice Committee sa March 25, iisa-isahin ang mga aligasyon at bibigyan ng pagkakataong maglatag ng kani-kanyang ebidensya ang magkabilang panig. Inaasahang ding tatalakayin ang ilang apela sa House panel, kabilang na ang pagpapasapina sa mahalagang dokumento, gayon din ang pagkakaloob ng protective custody kay Ramil Madriaga, itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, gaya ng ilang complainant at endorser ng impeachment, inaasahan na ng House Justice Panel ang pag-akyat sa Korte Suprema ng kampo ni VP Duterte, pero magtutuloy-tuloy pa rin ang proseso. We will simply proceed. Kung walang TRO, kung walang temporary restraining order, at kung wala namang adverse declaration pa, ang Supreme Court on the legality or constitutionality of our proceeding, this is a constitutional duty. So, we have to continue hearing the impeachment complaint. Hindi inaasahang tatagal ng 5 buwan ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Ito ay lalo na't binigyan na ng authority ng plenaryo ng Kamara ang House panel na makapagsagawa ng impeachment proceedings kahit naka-congressional break. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang isa-isa nang tatalakayin ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang mga reklamong inihain laban sa ilang senador. Ito ay matapos maipasa at maaprubahan ang rules ng komite. Gayunpaman, binigyan diin ng chairperson na kinakailangang may sapat na batayan ang bawat reklamo upang ito ay umusad. Ito ang balita ni Jen Resina. Kasi outright, kung itutuloy namin yan, the case will be dismissed. Kaya nga wala kasi sa rules namin eh. 'Di ba? So it will be dismissed kasi it's not you cannot find it anywhere in our rules sa ethics or sa rules of the Senate. Posibleng ma-dismiss lang ang reklamong isinampa laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Paliwanag ni Committee Chairperson Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, walang umiiral na probisyon o alituntunin ang Senado sa ngayon, kaugnay ng no work, no pay. Ayon kay Senator Ejercito, kailangan maayos muna ito upang maituloy ang pagdinig sa reklamo. We have to amend the rules itself kasi wala po sa rules ng Senate yung po tungkol sa no work, no pay. So, kung inaano nyo specific senator that is absent, we have to, before we can act on the complaint against him or her, we have to amend the rules again about it. No? Kasi you cannot find that particular any provision on no work, no pay in any of our rules. Kailangan ding dumaan muna sa Committee on Rules ang anumang rebisyon sa mga patakaran kung nais ipatupad ang no work, no pay policy. Nasa kamay na ngayon ng Majority Leader at ng Committee on Rules kung magpapasya silang baguhin ang sistema para maging accountable ang mga senador sa kanilang attendance. I think it's the Committee on Rules who will initiate, no, kung meron po sa it will be referred to the Committee on Rules, tapos yung Committee on Rules will discuss if there's a need, then na yan, kaya nga po yung Majority Leader as the Chair of the Committee on Rules will determine if there's a need. Kung meron siyang magpo-propose siya ng amendment, then it will be decided upon by the body. So it will originate from the Committee on Rules.
Sakaling ma-dismiss ang reklamo laban kay Senator De La Rosa dahil sa kakulangan ng Senate rules, kakailanganing maghain muli ng reklamo ang complainant sa oras na maaprubahan ang mga bagong panuntunan. We just have to amend the rules first and then probably they can refile just in case. Sakali namang maayos agad ang mga alituntunin ng Senado, magiging valid na ang reklamo at maaari na itong ituloy ng komite nang hindi na kailangan pang magsumite muli ng mga dokumento. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Insulto at katawa-tawa. Ito ang pahayag ni White House Secretary Caroline Leavitt sa mga alegasyon ng nagbitiyo na counter-terrorism official ng US si Joe Kent. Ayon naman kay Trump, mabuti na rin na nagbitiyo na ito sa kanyang posisyon dahil hindi ito katulad ng kanyang paniniwala. Ito ang balita ni James Bontuya. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. Mahina pagdating sa usaping pangseguridad. Ito ang paglalarawan ni United States President Donald Trump sa nagbitiw na director ng National Counter-Terrorism Center ng Estados Unidos na si Joe Kent. Sa kanyang sulat kay Trump, sinabi ni Kent na hindi na kaya ng kanyang konsensya na suportahan ang US President sa inulunsad nitong gyera dahil wala aniyang direktang banta ang Iran sa Estados Unidos, bagay na hindi matanggap ni Trump. It's a good thing that he's out because he said that Iran was not a threat. Iran was a threat every country. Ayon kay Kent, naimpluwensyahan lang si Trump ng Israel para kalabanin ang Iran. Dagdag pa niya ang pressure mula sa media na nagpapakalat ng maling impormasyon at mga kasinungalingan para maudyukan si Trump na atakihin ng Iran. Nangyari na aniya ito sa panahon ng gyera ng US at Iraq. Ibinatikos naman ng mga kaalyado ni Trump ang nagbitiw na opisyal. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, isang malaking insulto at katawa-tawa na sabihing na impluwensyahan ng iba si Trump sa kanyang mga desisyon. Ayon naman kay House Speaker Mike Johnson, di alam ni Kent ang nangyayari dahil hindi naman ito nakakadalo ng mga pagpupulong. Aniya, kung nagpapatumpik-tumpik pa si Trump bago atakihin ng Iran, mas maraming buhay ang tiyak na malalagay sa peligro. I don't know where Joe Kent is getting his information, but he wasn't in those briefings clearly. Had the president waited, I am personally convinced that we would have mass casualties of Americans, service members and others, and our installations would have been dramatically damaged. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy namang naninindigan si British Prime Minister Keir Starmer na hindi sila sasali sa opensiba ng Amerika laban sa Iran. Kasunod ito ng pagbatikos sa US President Donald Trump sa hindi niya pagpapadala ng warships sa Strait of Hormuz. Ayon kay Starmer, malinaw sa kanya ang malaking pangangailangan ng mga bansa na mabuksang muli ang nasabing shipping lane pero hindi sa paraang nais si Trump. Ito ang balita ni Check De Ocampo. Iran is stopping shipping getting through the straits. That is having an impact on oil and gas prices. We need to get the straits back open as quickly as possible. Buksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Ito ang iginiit ni British Prime Minister Keir Starmer dahil malaki na ang epekto ng pagharang ng Iran sa mga barko na naglalayag sa Strait of Hormuz sa ekonomiya ng mga bansa, lalo na ang mga labis na nakadepende sa supply na nanggagaling doon. I'm not going to pretend it's easy to do this, but it is really important that we do it because whilst the straits are not in full operation, the price of oil and gas goes up, and I know that then affects everybody at home. Aniya, tuloy-tuloy ang negosasyon nila ng kanilang mga kaalyado sa Europa at Middle East kasama ang US kung paano ito gagawin. Gayunpaman, nananatili ang kanyang posisyon na hindi ang karahasan ang solusyon sa sitwasyon. The best way to reduce the impact
is to de-escalate, to get to the end of hostilities, and then get to a negotiated settlement. Nito lamang Lunes, oras sa Amerika, tahasang sinabi ni US President Donald Trump ang kanyang pagkadismaya sa British leader nang hindi nito ang hiling ni Trump na dagdag tropa sa Strait of Hormuz, gayong ilang araw pa lang na sila ay huling nag-usap patungkol dito. He says, well, I'd like to ask my team. I said, you don't have to worry about a team. You don't have a team. You're the prime minister. You can make a decision. Well, I have to speak to my people. I said, you don't have to speak to anybody. So it's very disappointing. Ngunit mariin ang paninindigan ni Starmer na mula umpisa pa lamang ay hindi ito makikisali sa opensiba ng Amerika at Israel laban sa Iran. At the beginning of this conflict, I made it really clear that we wouldn't join the offensive strikes that the US and Israel were carrying out on Iran. We are allowing the US to use that basis, but again for defensive, collective self-defense. So not going to war, simply taking necessary defensive action to protect British lives and British interests. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas marami man ang tutol, nakatanggap naman ng suporta si US President Donald Trump mula kay Minister of Foreign Affairs Margus Sakna ng bansang Estonia. Ayon sa opisyal, bagaman may kinakaharap itong problema, kaugnay ng border security dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine, handa itong magbigay ng tulong sa Amerika para muling maibalik ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. There must be clear picture what actually US needs, if they need anything. And as well, I can only talk about in the name of Estonia. We have some maybe specific capabilities we will be ready to offer if there is a need for any kind of support to US. So let's see what is going to happen, but Estonia is always ready to support our allies. Walang katotohanan at walang basihan. Ganyan inilarawan ni Colonel Raymond Dante Lachica ang pag-uugnay sa kanya sa pogo at drug money ng kampo ng nagpapakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sa kanyang pahayag, sinabi ng dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group na paulit-ulit lamang ang mga akusasyong ito. Wala rin naman anyang matibay na ebidensya na magpapatunay sa aligasyon. Iresponsable rin anya na ito ay dinala sa public arena bago pa magkaroon ng pagkakataon ang sinumang may otoridad na suriin ang mga aligasyon. Sa huli, kumpiyansa naman sila Chica sa legal na proseso ng Pilipinas. Umapila rin ito sa publiko na respetuhin ang nagpapatuloy na paglilitis na sa isinampan niyang reklamo laban kay Madriaga at iwasang pag-usapan ng isyung sa Court of Public Opinion. Itinigil na ang fact-finding investigation laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng mga aligasyong paglabag sa mga batas ng campaign financing. Kanina naglabas na ng desisyon ang Commission on Election Anbank kaugnay ng investigasyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Meron bang nakitang paglabag sa batas? At kung meron bang nakitang paglabag sa batas, ano ang epekto nito? Ito ba'y mananatiling isang kasong administratibo o meron itong kasong kriminal na naaayon sa batas? At kung sakali man po nawala, ito na po ang katapusan ng kanilang tinatawag na resolusyon. Walang nalabag sa kampanya si Senator Rodante Marcoleta ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ito ang naging pasya ng COMELEC matapos ang isinagawang Anbank session ngayong araw. Sa naturang pulong, ini-adapt nito ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng komisyon na tapusin na ang investigasyon dahil wala umanong ebidensya na magpapakita na may nagawang pagkakasala ang respondent. Nakasaad sa Resolution number 26-0224, nag-ugat ang investigasyon sa hindi umano pagdedeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE nang tinanggap
na 75 million pesos mula sa 3 individual para sa 2025 national and local elections. Sa kanyang depensa, iginiit ng senador na ang nasabing halaga ay natanggap niya mahigit 1 buwan bago ang opisyal na kampanya. Kaya itinuturing niya itong personal funds at hindi na kailangang iulat sa SOSE base sa Piñera Doctrine. Bagaman napatunayan ng COMELEC na hindi ganap na sumunod si Marcoleta sa Section 109 ng Omnibus Election Code tungkol sa forma at nilalaman ng SOSE, ipinaliwanag ng komisyon na ang kriminal na pananagutan para sa paglabag na ito ay napawalang bisa na ng Section 39 ng Republic Act No. 7166. Dahil dito walang sapat na batayan para sampahan ang senador ng isang election offense. Gayunman, hindi nakaligtas sa batas ang mga nagbigay ng kontribusyon sa senador. Ipinag-utos ng COMELEC sa kanilang law department na sampahan ng reklamo para sa election offense sina Michael Defensor, Joseph Espirito at Aristotel Viray. Base sa investigasyon, ang 3 donor ay bigong magsumite ng kanilang kaukulang report of contribution sa loob ng 30 araw matapos ang halalan na isang malinaw na paglabag sa Section 99 ng Omnibus Election Code. Napakahalaga po ng declaration nito at kung titignan nyo sa magkabilang panig, ang paglabag po nito ay may karampatang either administrative side o yung tinatawag po natin na criminal side. Binigyang diin ng komisyon na ang obligasyong mag-ulat ng kontribusyon ay nananatiling mandatoryo para sa mga donor at hindi sakop ng mga pagbabagong nag-absuelto sa mga kandidato. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, dapat magsumite rin ng kanilang deklarasyon ng donasyon ang mga nagbigay ng kontribusyon sa kampanya ng senador. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa Kongreso na magpatawag ng special session upang agarang maipasa ang 200 pisong dagdag sahod para sa mga manggagawa. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis at pamasahe na posibleng magpataas din sa presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Mia Alonso. Para sa amin, nasa emergency na tayo sapagkat pinakamataas, record high, sabay-sabay, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng langis, lalo yung diesel. Nasa emergency level na ang sitwasyon ngayon para sa mga manggagawa. Ito ang pakiramdam ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gayon din ng mga pangunahing bilihin na posibleng sabayan pa ng taas pasahe. Bunsod nito, mahigpit ang kanilang panawagan sa Kongreso na magpatawag na ng special session upang maipasa ang nakabinbing 200 pesos legislated wage hike. Bagamat naaprubahan na noong 19th Congress sa House of Representatives ang House Bill No. 11376 sa ikatlo at huling pagbasa, nananatiling nakabinbin pa rin sa kasalukuyan ang panukalang ito. Pero kahit na ngayon, sa panahon na ng krisis, ay hindi pa rin natin natatakel yung usapin ng aumento sa sweldo ng ating mga manggagawa. Halos 1 taon nang pending yung aming panukalang 200 pesos wage increase. Kaya sana ang aming inaasahan, itong Middle East crisis na ating kinakarap, yung mega oil price hike, ay sana naman maging wake-up call kung bakit kailangan na nating hindi lamang pag-usapan, kundi ipasa yung aumento sa sweldo na 200 pesos. Habang patuloy ang sunod-sunod taas na presyo ng langis at pamasahe, ibinahagi naman ng ordinaryong manggagawa kung paano naapektuhan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maganda po yun kung may mga dagdag po para sa minimum wage natin. Kasi lalo na sa mga breadwinners, kailangan po yun. Kasi hindi lang pamasahe nagtataas, pati ibang bilihin na apektuhan na. So, mas maganda po kung may iba pang may ipopropose din yung government natin na aid para sa mga nagtatrabaho, taganap buhay katulad ng mga drivers, para po mai-survive natin tong krisis na nangyayari ngayon. Samantala, bagamat pinaka-apektado ng krisis ang transport sector, lalo na ang mga manggagawa rito, iginiit ng TUCP na hindi lamang sila ang dapat natulungan, kundi maging ang 5 milyong mga minimum wage earner sa bansa.
Sinabi natin, no, for the longest time, yung kanilang minimum na sahod ay mas mababa pa dun sa poverty threshold. Pero lalo ngayon, no, yung purchasing power ng kanilang sweldo lalong lumagapak dito sa gitna ng krisis sa Middle East. Sakali mang hindi magsagawa ng special session ang Kongreso ngayong araw, umaasa ang TUCP na sa susunod na sesyon sa Mayo ay mapagtutuunan ng pansin ng dagdag sahod, lalo na anila at Labor Day o buwan ng mga manggagawa. Bukod dito, nananawagan din ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na atasan ng mga regional wage boards na reviewin ang existing minimum wage rates sa lahat ng rehiyon. Sa ating Senado, sa Kongreso at sa ating gobyerno ay nananawagan kami na ikonsidera natin lahat ng options para matulungan yung ating mga manggagawa. At sana dumating rin ang panahon na harapin ng Pangulo yung mga sektor kagaya ng mga manggagawa, kagaya ng mga employers, mga negosyante para mapag-usapan natin paano tayo kakalagpas dito sa krisis na ito ng sama-sama. At walang naiiwan, lalo yung ating mga manggagawa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itutuloy bukas ang nationwide transport strike ng Grupong Piston. Ayon sa grupo, masusundan pa ito sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na may sapat na sasakyan sakaling dumami ang mga stranded commuters dahil sa protesta. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Bukas po ay March 19 ay ilulunsad po natin ang transport strike laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at laban dito sa patuloy na pananatili ng mga matataas na mga sa produktong petrolyo. Hindi na mapipigilan ang transport strike na isasagawa sa buong bansa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, ipananawagan nila bukas ang pagbuwag ng oil deregulation law. Ito ang ipinasang batas noong 1998 na nag-aalis ng kontrol sa gobyerno sa presyo, pag-aangkat at pagluluwas ng mga produktong petrolyo. Hinihiling rin ng grupo na suspindihin ang pagpapataw sa petroleum products ng excise tax at value-added tax o VAT. Nationwide at sana bukas ay panimula pa lamang ng pagkilos ng ating mga driver at operator at ng ating mamamayan. Ito po ay magkakaroon po ng mga iba't ibang protesta sa mga susunod pong mga araw. Kaugnay nito, umaasa ang Piston sa pangunawa ng mga public commuter na maapektuhan ng mga kilos protesta. Apektado din po ako. Siyempre, estudyante din po kasi ako. Medyo nahihirapan din po ako pag ganun po yung mga nangyari. Tiis-tiis na lang sa habulan ng jeep. Wala nang problema. Di maglakad ho tayo. Wala nang problema yan. Inihayag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nakikipagtulungan sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layo nito na matugunan ang posibleng kakulangan sa mga sasakyan para sa mga public commuter. We're working with DOTR and other government agencies like MMDA. Meron na pa tayong mga backup vehicles in the event na pagkaroon ng stranded passengers along the road. We are coordinating with everyone. Dagdag pa ng LTFRB chief, binabantayan nila ang sapat na bilang ng mga sasakyan hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang mga major urban areas. Sobra ho. We have more than enough. In fact, itong huling nagdeklara ng strike, hindi ho natin nagamit yung augmentation natin. Nakapara lang ho sa Araneta, hindi man lang tumakbo. Sa kabila nito, umapil ang LTFRB sa mga transport group na magsasagawa ng kilos protesta na unawain nila na mahirap ang sitwasyon ngayon. Kita naman anila ng mga ito ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para sa mga apektadong sektor sa transportasyon. Muli namang binigyan diin ni Mendoza na may iba pang tulong pinansyal ang kanilang ibinibigay upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na kaninang umaga ang ikatlong government chartered plane para sa repatriation ng mga Pilipino na nasa Middle East.
Sa social media post kaninang umaga ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ibinahagi nito ang pagpapadala ng eroplano mula sa Ninoy Aquino International Airport. Sakay ng B777-300 plane ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers na sina Undersecretary Nikki Tutay at Assistant Secretary Vinnie Legaspi para mag-assist sa repatriation. Kasabay ng pagdaraos ng Women's Month, isang lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa Pasig City. Ang lalaki, inireklamo ng isang dalaga dahil sa ginagawang cyberstalking at harassment. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Tapain mo. Tapos na ang 4 na taong panggugulo ng lalaki sa kanyang kapitbahay sa Pasig City. Ito yung matapos siyang arestuhin ang mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang entrapment operation noong 1 linggo. Ayon kay PNP ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asweta, lumapit sa kanilang tanggapan sa Eastern Police District ang biktimang si Alami dahil sa hindi na masikmurang ginagawa ng suspect na isang construct worker. Lumalabas na taong 2022 pa, umpisang makaranas ng panghaharas ang biktima na noon ay 17 taong gulang pa lamang. There are several instances na block niya na yung number ng lalaki. Tapos palagi rin nakukuha kasi open ang kanyang Facebook page. So nakikita yon at nakukuha pa rin ng lalaki yung number niya doon. So doon sa messenger, so pinapakita. Pinadadalhan din umano ang biktima ng mga hindi kaaya-ayang mensahe at video ng suspect sa pamamagitan ng social media. The suspect usually send indecent messages, mga bastos na message, then offering sexual offer. Umabot pa umano sa pag-aalok ng pera ang suspect para sumama ito sa kanya. Yung lalaki ay siguro obsessed sa kanya dahil ang pagkakalam namin ay dati niyang kapitbahay. Kaya naman, upang maaresto ng mga otoridad, nagpanggap si alias Ami na makikipagkita na sa suspect. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Safe Spaces Act, Grave Coercion at Cybercrime Prevention Act. Paalala ng PNP ACG sa kalalakihan, ang mga babae ay simbolo ng kanilang mga nanay na dapat na iginagalang. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanganganib na suspindihin sa Pilipinas ang digital game na Roblox. Ayon kay Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, kasunod ito ng mga ulat na ginagamit ang Roblox sa sexual predation, grooming at exploitation sa mga kabataang Pilipino. Ayon sa kalihim, nabigyan na nila ng notice ang kumpanya kaugnay ng mga ulat laban dito. Una nang nagsampa ng reklamo ang Los Angeles County laban sa kumpanyang may-ari ng video game dahil sa kaparehong issue. Inirekomenda ng Department of National Defense ang pagtatayo ng imbakan ng langis para sa operasyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na krisis sa langis bunsod ng giyera sa Middle East. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, kailangan na ring dagdagan ng anti-missile system ng bansa habang binabantayan ang posibleng epekto ng gulo sa bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa aming leksyon naman dito sa AFP at saka sa DND, yung supplies natin ng fuel, dapat talaga may reserba tayo ng malaki. Mahalagang magkaroon ng sapat at malaking reserba ng langis ang bansa upang matiyak na tuloy-tuloy ang operasyon ng militar sa gitna ng krisis. Ito ang dahilan kaya iminungkahi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pagtatayo ng Strategic Oil Reserve para sa militar ng Pilipinas. Ngunit ayon kay Secretary Chodoro, ang planong oil reserve para sa militar ay hiwalay sa kasalukuyang supply ng langis ng bansa para sa commercial use.
We will not say the amounts, but we need not only the amounts but the facilities. That's a national inventory for commercial use. But for military use, of course, the numbers are different. Pero ang pinaka-importante, meron tayong pag-iimbakan. Bagamat sa ngayon, hindi apektado ang pagpapatrolya ng sandataang lakas sa West Philippine Sea, tinitignan na rin nila ang posibilidad na limitahan ang operasyon para makatipid ng langis. Hindi kasi nakaschedule yan eh. Hindi pa nga may reserves para doon. Pero syempre, kung hindi talaga kailangan, hindi rin namin gagawin lahat ng operations in the West Philippine Sea or anything. Kasi kailangan din natin magreserba talaga. Isa pa sa leksyon na dapat anyang matutunan ng bansa sa nagpapatuloy na giyera sa gitnang silangan ay kinakailangan ng bansa na palakasin ang anti-missile system upang masiguro ang pambansang seguridad at depensa. It's all a question of national resilience and national defense. Kaya siniseryoso dapat natin, hindi lip service lamang yung modernization. Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang supply chain ng ating mga acquisitions. Yan ang isa pang leksyon na kailangan yung ating pinagkukunan kaya mag-supply kahit sa gipitan na kondisyon. Bukod sa epekto sa ekonomiya ng gulo sa gitnang silangan, pangunahing binabantayan ngayon ng Defense Department ang seguridad ng mga overseas Filipino workers at mga tripulante sa mga apektadong lugar. Gayon din ang international trade tulad ng supply ng petrolyo at produktong agrikultura. At maaari din anyang magdulot ng banta ng terorismo sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsaayos ng nakatiwangwang na pumping station sa Matalahib Creek sa Quezon City. Kanina, personal na ininspeksyon ni na Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Quezon City Mayor Joy Belmonte kasama si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay ang naturang creek. Ayon kay Secretary Dizon, 3 paraan ang kanilang planong gawin sa lugar. Una ay gibain ito, maglagay ng mobile pumps o kaya ay magbukas ng flood barriers. Ang planong pag-asaayos sa creek ay bunsod ng problemang nararanasan ng mga residente sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo na lagpas taong baha sa tuwing malakas ang ulan o bumabagyo. Samantala, nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na umalalay at mag-deploy ng kanilang mobility assets sakaling kailanganin ng mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada bukas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, bagamat hindi sila ang pangunahing ahensyang nakatutok sa sitwasyon, handa naman silang tumulong kung kinakailangan. Dagdag pa na opisyal, posibleng i-deploy ang kanilang mga sasakyan upang magbigay ng libreng sakay sa mga stranded commuters. Sa mga ganitong sitwasyon naman, yung ating NCR Command is in close coordination with these lead agencies. So as the need arises na kailangan natin mag-augment and assist, andyan dyan po yung ating mga units that are on standby for these purposes. Well, sa ngayon, yung lead agencies muna natin, ang frontliners natin dito, no? So naka-standby yung mga assets natin. When the need arises na kailangan nga natin mag-augment, naka-prepare naman tayo for that. Kaugnay nito, magkakaloob din ng libreng sakay ang Metropolitan Manila Development Authority bukas. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, inihahanda na nila ang kanilang mga bus at iba pang transportation assets para sa mga pasaherong maaabala ng tigil pasada. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maaaring makatugon sa inaasahang impact ng transport strike. MMDA is close coordinating with the security forces para sa kung ano man ang mga logistics na kanilang kailangan para ma-alleviate ang impact nitong tigil pasada. So, for quite a while now, MMDA is focusing on community resilience. So, tinitingnan natin na pag halimbawa may krisis sa
fuel, krisis sa kuryente, may deterioration ng peace and order. We have been studying all those scenario and have crafted already yung mga plans regarding sa ating response. Mas nakatuon ang United Kingdom sa problema ng Ukraine kontra Russia kaysa sa laban ng Estados Unidos sa Iran. Ito ang binigindiin ni British Prime Minister Keir Starmer kasunod ng pasaring ni US President Donald Trump. Kaugnay nito, nakipagpulong si Starmer kay Ukraine President Volodymyr Zelensky upang pag-usapan ang unayang militar ng dalawang bansa. Ito ang balita ni James Hilario. We have software that allows radars to keep working even under electronic warfare, jamming in real time. We analyze enemy frequencies and respond to them. Makabago at malakas na uri ng drone technology. Ito ang ipinagmalaki ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kakayahang militar ng kanilang bansa. Anya, kaya nilang gumawa ng 2,000 missile interceptors kada isang araw. Kaya rin nilang gumawa ng radar at acoustic system na kayang salagi ng mga Shahid drones na ginagamit ng Russia at Iran. We understand how effective our defense is against almost every attack drones, and we can move our positions and air defense to get better results. Ito ang alok ng Ukraine kapalit ng tulong ng United Kingdom sa gitna ng muling pagbangon ng ekonomiya ng Russia bunsod ng laban ng Iran at Amerika. Sa ginawang trilateral meeting ni Zelensky, British Prime Minister Keir Starmer sa isang trilateral meeting kasama si Secretary General Mark Rutte ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, nilagdaan ang isang kasunduan na magbubukas sa Ukraine drone expertise sa UK defense system. Nangangamba ang Ukraine na mabaling ang buong atensyon ng Western defense sa nangyayaring gulo sa Middle East at maiwan sila sa pagkubkob ng Russia. If a Shahid needs to be stopped in Emirates, we can do it. If it needs to be stopped in Europe or United Kingdom, we can do it. It's a matter of technology, investment and cooperation. And the fact that we go through this winter, which Russia tried to make deadly for all our families, shows that our solutions work. Ayon naman kay British Prime Minister Keir Starmer, ang Ukraine ang focus nila sa ngayon para mapigilan ang Russia na direktang kalapit ng mga bansa sa Europa. The focus must remain on Ukraine. It's really important that we're clear and consistent that Putin can't be the one who benefits from the conflict in Iran, whether that's oil prices or the dropping of sanctions. It is really important that we keep up our resolve in relation to supporting Ukraine and doing everything we can to weaken the hand of Putin. Ayon kay Zelensky, tiniyak naman ng NATO sa pamamagitan ni Secretary Rutte na patuloy na tutulong ang ahensya sa pagdepensa sa Ukraine laban sa Russia sa kaligtasan ng iba pang karatig bansa sa Europa. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapadala ng tulong ang bansang China para sa mga mamamayan ng bansang Iran, Jordan, Lebanon at Iraq. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang humanitarian aid ay upang maibsan ang gutom, pagkakasakit at iba pang hirap na nararanasan ng mga mamamayan ng nasabing mga bansa dahil sa nangyayaring giyera sa gitnang silangan. Ayon sa opisyal, ipagpapatuloy ng China ang pagsusulong sa tigil putukan sa rehiyon at agarang pagpapanumbalik ng kapayapaan para sa kapakanan ng mga apektadong mamamayan. Halos 3,000 piso na ang presyo ng bawat kaba ng bigas sa mga rice mill sa Bulacan. Isa sa dahilan nito ay ang matumal na pagdating ng palay galing North Luzon dahil sa mas mataas ang gastos ng transportasyon. Ito ang balita ni Nestor Torres. Lumaki yung puhunan mo. Dati nakakabili ka lang ng 850, 900. Ngayon, ang puhunan mo, 1,350 na. Dito pa lang. Umaga, nagta-times 2 na yung puhunan ng mga negosyante. Malaking epekto sa mga rice mill ngayon sa Bukawi, Bulacan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Ayon sa rice miller na si Marivic Sebastian, tumaas ang presyo ng palay ng hanggang 34 pesos per kilo. Kaya umabot naman sa 1,350 pesos ang kalahating kaban ng bigas o 2,700 pesos ang bawat kaban. Hindi pa nagigera eh. 28 na lang eh. Yan. Siyempre kasi yung mga biyahero ng palay, doon pa lang sa may bandang norte, meron na raw kumukuha doon ng mas, parehas lang ng presyo dito. Di siyempre nga naman, makakatipid sila sa diesel. Pag doon pa lang, may kumuha na. Kaya pagdating dito, halos agawan na yung palay, kaya mataas din ang demand. 30 plus po, pinakamababa 34, 32. Kamusta naman ang bigas? Mataas din no, kasi ang commercial, puro kami commercial dito, ang presyohan dito, 1,350, 1,300. May bumaba man doon, alanganin na yung itsura. Dismayado rin ang ilang mga rice miller dahil inaasahan sana nilang kumita ngayong buwan pero bigo sila dahil sa gera nagtaas ang presyo nito. Yung presyo dapat po ngayong buwan, dapat po mababa po talaga ang presyo kasi po anihan po. Kaso lang po dahil po sa sitwasyon natin ngayon, mataas po, apektado po lahat. Medyo mataas po ngayon. Sobra pong nakaapekto po sa presyo kasi po napakataas po ng palay. Dagdag pa nito, nabawasan pang mga traders na nagsusupply ng palay sa mga rice mill sa Bukawi. Kaya't matumal na rin ang pagdating ng palay galing sa parteng norte. Karamihan na lang ng mga nagsusupply ngayon sa Bukawi ay ang Pampanga, Bulacan at Tarlac. Tumumal na rin ang bumibili ng bigas. Ayon sa ilang retailer, mahihirapan na silang magbenta ngayon ng bigas sa taas ng kuha nila sa rice mill. Ito, wala pa isang buwan, ang kuha namin, 1,112, ngayon 1,350 na. Di ang kinukuha ko na lang yung Japanese rice na 1,350. Mas maganda pa hong isaing. Yung iba dito, minsan nung nakabili ko 1,000, sa totoo lang, hindi namin makain. Ako muna kasi unang kumakain, hindi ko binebenta na hindi nakakain dahil mapapahiya ako sa bebentahan. Sa pagtaya ng mga miller, kapag nagtaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo, maaaring umabot ng 3,000 pesos ang bawat kaban ng bigas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hindi nyo ba napapansin, tuwing mayroong adjustment sa presyo ng produktong petrolyo, laging Martes? Bakit hindi Biyernes? Bakit hindi Lunes? Bakit Martes? Yun lang. Di ko po kasi bisado kung bakit laging Tuesday yung yung pagtataas ng gasolina. Ng mga siguro yung taktika nila para yung mga nila, pagtaas nila yung ang tawag dito. Kasi nasa management yan eh. Silang kung anong oras at anong araw nila itinataas para yung mga nagpapagasolina, humahabol sila, dadami yung taong magpapakarga agad. Una sa lahat, hindi ito basta napili lang. May sistema sa likod nito at konektado ito sa global oil market. Ang presyo ng gasolina sa Pilipinas ay nakabase sa international benchmark tulad ng Mean of Platts Singapore o MOPS, isang reference price sa Asia. Kinukuha ang average price ng langis sa loob ng ilang araw, karaniwan Monday hanggang Friday ng nakaraang linggo. Ibig sabihin, hindi real-time ang presyo, may processing muna. Pagkatapos makuha ang data, kailangan ito i-compute, i-validate at i-announce ng oil companies. Karaniwan ginagawa ito sa weekend o Lunes, kaya ang pinaka-practical na araw para ipatupad ay Martes. Ito ang nagbibigay ng sapat na oras para maging accurate at sabay-sabay ang galaw ng presyo. Mapapansin mo rin, halos sabay-sabay mag-adjust sa mga gas stations. Hindi dahil nag-uusap sila, kundi dahil pareho silang kumukuha ng parehong global data at sumusunod sa parehong pricing cycle. Ito ang resulta ng deregulated oil industry sa Pilipinas. Kaya po kapag narinig nyo na may adjustment sa produktong petrolyo sa araw ng Martes, tandaan nyo, hindi po random yan. Dumaan po yan sa maraming proseso, sa pagtaya ng mga eksperto,
at ng mga oil companies. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Linda Astadan, Nelia Malyari at Edgardo Canha. Ganon din kay Melvie Sauro, Roxanne Jonicio at Jonaline Ginit. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isayas 41:10 na nagsasabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming indilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.